Na-stress ka ba? Yan ang pag-uusapan natin sa videong ito. Lahat naman tayo ay na-stress. May iba, sakto lang ang naranasang stress. Pero yung iba ay sobra-sobra ang stress nila. May iba ding sobrang stress kahit hindi naman malaki ang problema nila. May mga taong ang daming problema sa buhay. May paghihirap, may hiniwalayan ng partner, naging single mom o single dad na sila. May nawalan ng trabaho, financially broke. May mga taong sumuko na sa buhay. Hindi na nila kayang ma-handle ang stress. Kung ikaw ang tatanungin ko, nafe-feel mo ba minsan na parang nalulunod ka na sa sobrang stress? Kung oo, matutulungan ka ng videong ito. Tatalakayin natin kung ano ang mga dahilan ng stress, kung paano ka naaapektuhan nito, at kung paano mababawasan ang stress mo. Marami ang dahilan ng stress. Divorce, pagkamatay ng mahal sa buhay, malubhang sakit, aksidente, krimen, sobrang dami ng gawain, natural disaster o man-made disaster, pressure sa school, money problem, marami pang iba na hindi ko na babanggitin. Lahat ng yan ay sobrang nakapanlulo mo. Kaya mga taong na-stress ay posibleng magkasakit, magkaproblema sa pagsasama nilang mag-asawa, mabalisa, ma-depress, at magpakamatay pa nga. Ang stress ay nakakaapekto sa buong buhay ng isang tao. Hindi lang tayong mga adulto ang na-stress. Na-stress din ang mga bata. Ang ilan ay nabubuli sa paaralan o napapabayaan sa tahanan. Biktima naman ng ilan ng physical abuse, emotional abuse, o sexual abuse. Marami ang na-stress dahil sa exam at grade sa paaralan. May mga batang nahihirapan dahil sa paghihiwalay ng mga magulang nila. Ang mga batang na-stress ay posibleng dumanas ng mga bangungot, mabagal matuto, ma-depress, o may tendensiyang ihiwalay ang sarili. Hindi naman makontrol ng ilan ang kanilang emosyon. Kailangang matulungan agad ang mga batang na-stress. Ang stress ay ang reaksyon ng ating katawan sa isang napakahirap na sitwasyon. Magpapadala ang utak ng napakaraming hormone sa ating buong katawan. Dahil dito, bibilis ang tibok ng ating puso, pati ng ating paghinga. Tataas ang presyon ng dugo natin at magkakaroon ng tensyon sa ating mga muscle. Pero bago pa natin mapansin ang mga pagbabagong ito, handang-handa na ang buong katawan natin. Kapag natapos na ang nakaka-stress na sitwasyon, babalik na sa normal ang katawan natin. Ang stress ay isang natural na reaksyon na tutulong sa atin na maharap ang mahirap o mapanganib na mga sitwasyon. Nagsisimula ang reaksyong ito sa ating utak. Nakakabuti ang stress dahil tutulong ito sa atin na kumilos agad. At kung tama ang antas ng ating stress, tutulong ito sa atin na magawa ang mga gusto nating gawin o maging mahusay. Halimbawa, sa panahon ng exam, job interview, o maging sa sport. Pero ang chronic stress o matagal at matinding stress ay makakasama sa'yo. Kapag patuloy at paulit-ulit na ang stress mo, posibleng maapektuhan ang iyong physical, emosyonal, at mental na kalusugan. Baka magbago rin ang iyong pag-uugali at pakikitungo sa iba. At para makalimutan ang stress, ang ilan ay gumagamit ng droga o nalulung sa ibang bisyo. Baka mauwi pa nga ito sa depresyon, sobrang pagod o burnout, o sa pagnanais na magpakamatay. Iba-iba ang epekto ng stress sa bawat tao. Pwede itong maging dahilan ng iba't ibang sakit at naaapektuhan nito ang halos buong katawan. Para makayanan mo ang stress, kailangan mong isipin ang iyong kalusugan. Kailangan mong isipin ang pakikitungo mo sa iba, pati na ang mga tunguhin at mga bagay na talagang mahalaga sa buhay mo. Para mabawasan mo ang stress, mamuhay ka ng paisa-isang araw lang. Basahin natin ang nakasulat sa Mateo 6:34. Huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw. Ang ibig sabihin nito ay bahagi na ng buhay ang mga alalahanin. Pero huwag mo munang alalahanin ang susunod na araw. Makadaragdag lang ito sa stress mo ngayon, kaya mamuhay ng paisa-isang araw lang. Pwede kang mabalisa dahil sa stress, kaya subukan mo ito. Una, tanggapin mo na hindi maiiwasan ang lahat ng stress. Kaya ang pag-aalala sa mga bagay na hindi naman maiiwasan ay makadaragdag lang sa stress mo. Ikalawa, hindi naman laging nangyayari ang mga bagay na ikinakatakot natin. Maging makatwiran din sa inaasahan mo. Basahin natin ang nakasulat sa Santiago 3:17. Ang karunungan mula sa itaas ay makatwiran. Ang ibig sabihin nito ay huwag maging perfectionist. Iwasang maging di makatotohanan sa inaasahan mo sa sarili mo o sa iba. Alamin mo ang limitasyon mo.
At alamin mo rin ang limitasyon ng ibang tao. At maging makatwiran sa inaasahan mo. Kapag ginawa mo ito, mababawasan ang stress mo at ng iba. At baka maging mas maganda pa ang resulta ng ginagawa ninyo. Maging masayahin din. Kapag tumatawa ka, kahit may mali kang nagawa, kahit may problema, mababawasan ang tensyon mo at gagaan ang iyong mood. Hindi ka makakapag-isip ng maayos kapag negatibo ka. Kaya relax ka lang. Dapat alamin mo kung ano ang nagpapastress sa'yo at tingnan ang reaksyon mo. Basahin natin ang Kawikaan 17:27. Ang may kaunawaan ay nananatiling kalmado. Halimbawa, kapag na-stress ka, pwede mong isulat ang mga naiisip mo, nadarama mo, at ang ginagawa mo. Kung alam mo ang reaksyon mo kapag na-stress ka, mas mahaharap mo ito ng maayos. Pag-isipan mo din kung paano aalisin ang mga bagay na nakakapagpa-stress sa'yo. Kung imposible ito, gumawa ka ng paraan para mabawasan ang epekto sa'yo ng stress. Pwede mong pag-isipan kung paano mo mapapagaan ang isang gawain o paano mo aayusin ang schedule mo. Baguhin mo ang iyong pananaw. Baka ang nakakapagpa-stress sa'yo ay hindi naman nakakapagpa-stress sa iba. Kaya depende yan sa pananaw ng isa. Tingnan mo ang positibo sa isang sitwasyon. Huwag kang mag-focus sa problema. Lawakan mo ang iyong pananaw. Tanungin mo ang iyong sarili. Mas lalala kaya ang problemang ito bukas o sa susunod na linggo? Alamin mo kung ang problema mo ba ay simple at pansamantala lang o kung magiging malaking problema ba ito sa hinaharap. Sikapin mong maging organisado. Basahin natin ang unang Korinto 14:40. Mangyari nawa ang lahat ng bagay ng disente at maayos. Gusto nating maging organisado sa mga bagay-bagay. Pero kung magpapaliban ka, madaragdagan ng stress mo. At baka humaba lang ang listahan ng mga gawaing hindi mo natatapos. Kaya dapat may schedule ka at sundin mo ang schedule mo. Alamin mo at itama mo ang mga ugaling nagiging dahilan ng pagpapaliban mo. Para mabawasan mo ang stress, dapat balanse ang buhay mo. Basahin natin ang Ecclesiastes 4:6. Mas mabuti ang sandakot na pahinga kaysa sa 2 dakot ng pagpapakapagod at paghahabol sa hangin. Ang ibig sabihin nito ay kapag subsub ka sa trabaho, baka hindi ka na masayahan sa resulta ng pagpapakapagod mo. Baka wala ka ng natitirang panahon at lakas para ma-enjoy ang mga pinagpaguran mo. Magkaroon ka ng balansing pananaw sa pera at trabaho. Hindi dahil marami kang pera, magiging mas masaya ka na o mababawasan na ang stress mo. Ang totoo, baka kabaligtaran pa nga. Kaya sikaping mamuhay ayon sa iyong kakayahan. Matuto kang mag-relax. Nababawasan ang stress mo kapag ginagawa mo ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Maglaan ka ng panahon sa pagpapahinga. Ang konting pahinga ay makakapagpalakas sa'yo at makakabawas sa stress mo. Alagaan mo ang iyong sarili. Basahin natin ang unang Timoteo 4:8. Dahil may konting pakinabang sa pisikal na pagsasanay. Ang ibig sabihin nito ay ang regular na pag-iihersisyo ay nagpapaganda ng kalusugan. Kung mag-iihersisyo ka, gagaan ang pakiramdam mo at mas gaganda ang reaksyon ng katawan mo sa stress. Kumain ka ng masusustansyang pagkain at huwag magpalipas ng gutom. Siguraduhing sapat ang pahinga mo. Iwasan ang nakakasamang solusyon sa stress, gaya ng paninigarilyo at pag-abuso sa droga at alkohol. Habang tumatagal, lalo ka lang ma-stress dahil posibleng sirain ito ang kalusugan mo at ubusin ang naipon mong pera. Magpatingin ka sa doktor kapag lumalala na ang stress mo. Hindi ka dapat mahiyang magpatulong sa mga doktor. Makakatulong rin kung ikay magtakda ng prioridad. Basahin natin ang Filipos 1:10 na makita ninyo kung ano ang mas mahahalagang bagay. Ang ibig sabihin nito ay pag-isipan mo mabuti ang iyong mga prioridad. Ilista mo ang mga gawain mo depende sa kung ano ang pinakamahalaga. Makakatulong ito sa'yo na mag-focus sa mas mahalagang gawain. Makikita mo rin kung alin ang hindi pa kailangang gawin, kung alin ang pwede mong ipagawa sa iba, o kung alin ang hindi na kailangang gawin. Paano mo ba ginagamit ang oras mo? Pag-isipan mo kung paano mo ito magagamit sa mas mabuting paraan. Kung kontrolado mo ang oras mo, hindi ka laging nagmamadali. Huwag mong kalimutang humingi ng tulong. Basahin natin ang Kawikaan 12:25. Ang sobrang pag-aalala ay nagpapabigat sa puso ng tao, pero ang positibong salita ay nagpapasaya rito. Ang ibig sabihin ay ang mabait na mga salita ng iba ay makakapagpagaan ng loob mo. Kaya makipag-usap ka sa taong makakaunawa sa'yo. Baka matulungan ka niya na tingnan ang mga bagay-bagay sa ibang anggulo.
o makahanap pa nga kayong dalawa ng solusyon. Kapag nasasabi mo sa iba ang niloloob mo, gagaan ang pakiramdam mo. Kaya't huwag kang mahiyang humingi ng tulong. At syempre, huwag nating pabayaan ang ating kaugnayan sa Diyos. Basahin natin ang Mateo 5:3. Maligaya ang mga nakauunawa na kailangan nila ang Diyos dahil mapapasa kanila ang kaharian ng langit. Ang ibig sabihin nito ay hindi lang pagkain, pananamit at tirahan ang kailangan natin. Kailangan natin ang Diyos. At para maging masaya, dapat na maging palaisip tayo sa kaugnayan natin sa Kanya. Malaking tulong ang panalangin. Iniimbitahan ka ng Diyos na ihagis sa Kanya ang lahat ng iyong alalahanin dahil nagmamalasakit siya sa iyo. Ang pananalangin at pag-iisip ng mabubuting bagay ay tutulong sa iyo na magkaroon ng kapayapaan ng isip. Magbasa ka ng mga publikasyon o manood ka ng mga makabuluhang video na tutulong sa iyo na mapalapit sa Diyos. Ang mga prinsipyong tinalakay sa video ito ay mula sa Biblia na isinulat para matulungan tayong mapalapit sa Diyos. Binibigyan din tayo ng Biblia ng karunungan at kakayahang mag-isip.